Trust me, magiging ganun ka din na pinagkakandarapaan ng ibang lalaki. Masarap sa damdamin yan, utol, na pinaghahabol ka ng lalaki na siya pa mismo ay nagmamakaawa sa'yo. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is powerful technique at mag-beg siya sa'yo. Yes. Ito mga utol, magagarantiya ko sa inyo na once na magawa ninyo ito sa tama, ay for sure, pagkakandarapaan kayo ng mga lalaki, lalong-lalo na ng partner mo. Kasi ito, kung napapansin ninyo na may mga kababaihan na pinagkakandarapaan ng mga lalaki na halos nagmamakaawa yung isang lalaki, ay dahil po yan sa which is may naggagawa sila na wala sa'yo. Na dito, isa-isahin natin, sasabihin ko sa inyo, isisiwalat ko utol kung ano yung meron sa kanila. That's why sila ay pinaghahabol ng mga kalalakihan, pinagkakandarapaan, and then nagmamakaawa pa yung mga lalaki. Para lang mapansin sila, para lang mahalin sila, yes, para bigyan sila ng atensyon. So ito ngayon, kung ikaw ay binabaliwala ng partner mong lalaki na parang wala kang halaga sa kanya, na parang ikaw pa itong nagbebeg, is for sure utol, may mali ka rin talagang nagagawa or may pagkukulang sa mga pinaggagawa mo. So ito, wag na nating papatagalin pa. Unang-una is, wag palaging available. Yes. Ito mga utol, di nyo ba alam na kapag too much available ka, na nandiyan ka palagi sa partner mo, na wala kang inaatupag kundi yung relationship ninyo, ay talagang mawawalan ka ng silbi sa partner mo. Yes, palagi ko rin itong naisasabi. Dahil napaka-powerful po utol, na ikaw mismo na pinapakita mo sa partner mo na may mga marami ka ring gawain, na may sarili ka ring gawain. Once kasi na hindi ka palaging available, ay magkakaroon pa ito ng excitement. Mas lalo pa siyang matcha-challenge. Pero kung nandyan ka na lang palagi utol, talagang madali din siyang magsasawa sa'yo. Na for sure balang araw, once na siya ay magsasawa na sa'yo, ikaw pa itong magbebeg, ikaw pa itong maghahabol. Okay? So ganun pa man, huwag masyadong available. Hindi ko sinasabi na huwag kang maging available, kundi huwag masyado. Okay? So yun ha. Yung pangalawa natin is, magpakatotoo ka. Yes utol. Which is, huwag kang maging plastic. Kasi karamihan na rin sa mga kababaihan sa ngayon, hindi ko nila lahat, pero kahit ako na-experience ko mismo na may mga babae talagang plastic. Na yung tipong pakitang tao lang, para mahalin, para ibigin, na buong akala mo isang nasa kanya na lahat-lahat, napakatalino, masipag, pero once pala na nagkatuluyan kayong dalawa, ay hindi niya naman pala maibibigay lahat-lahat. Wala rin palang maibubuga. Incomplete package utol ay sablay. So ganun pa man mga utol, mas mainam pa na bago ka kilalanin ng isang lalaki ay ipakita mo kung ano ka talaga. Huwag kang magpakitang tao lamang. Dahil someday ay mabibisto at saka mabibisto rin ito ng partner mong lalaki. Pero kung ikaw mismo na babae ay totoo sa sarili mo, sigurado utol na pagkakandarapaan ka rin ng isang lalaki na for sure hahabul-habulin ka niya. Okay? So yun and then ito, yung pangatlo natin is matutong umatras. Yes. Isa ito kung bakit hindi kayo hinahabol ng mga partner ninyo, kung bakit hindi siya nagmamakaawa sa'yo. Lalong-lalo na kapag una sa lahat ay ikaw itong nagmamakaawa, ikaw pa itong naghahabol, na yung tipong hindi ka marunong umatras. Nagpapahiwatig ito utol na takot ka talagang umatras kapag palagi kang naghahabol. Ikaw pa itong nagbebeg sa kanya na huwag kang iiwan, na huwag siyang umatras, na huwag siyang lumayo. Yes, ito kasi mga utol, once na nakasanayan na ito ng partner mo na ikaw palaging nagbebeg, ay talagang mahihirapan ka sa kanya na mapapasubmit. Yes, yun na po yung nakasanayan niya na ikaw itong maghahabol, na ikaw itong magmamakaawa. So ngayon, kailangan talaga ay ipakita mo na marunong kang umatras. Lalong-lalo na kapag may nagawa talaga siyang kasalanan sa iyo. Lalong-lalo na sa pagloloko. Kapag may nakita kang hindi maganda sa kanya, ay umatras ka. Umalma ka utol.
ipakita mo na kaya mong umatras talaga. Ipakita mo na hindi ka takot na mawala siya. Dahil kung ito na rin yung nakasanayan niya na hindi ka natatakot sa kanya once na may nagawa siyang kasalanan, ay siya pa itong matatakot. Trust me, utol. Once na ipinapakita mo talaga na hindi ka takot na mawala siya. Okay? So yun ha, and then ito. Yung pang-apat natin is practice the art of silence. Isa pa ito. Once kasi na palagi kang makuda, masyado kang showy, pinapakita mo lahat-lahat sa kanya, finifeed mo lahat-lahat sa kanya, ay mas nagpapahiwatig po ito na ikaw ay needy. Pero kung may isang salita ka lang na klaseng tao, palagi kang tahimik, yes, mas lalo pang nagpapahiwatig na may word of honor ka klaseng tao. May paninindigan, may prinsipyo, na hindi takot sa kahit ano man dyan mga pagsubok, utol. Yes. So hindi nyo ba alam na very powerful talaga yung pagiging pagkatahimik ng isang tao? Subukan mo, manahimik ka lang dyan. Magugulat ka, pinagmamasdan ka lang ng ibang tao. Dahil once na tahimik ka lang, ay nagpapahiwatig rin ito, utol, na mataas yung level ng iyong confidence. Okay? So yun ha, and then ito. Yung panglima natin is space, limit, and boundaries. Yes. Kahit asawa mo na yan, kahit partner mo na yan, ay kailangan magbigay ka pa rin ng limitations. Magbigay ka pa rin ng space, ng boundaries, na wag mong ibigay lahat-lahat. Lalong-lalo na, ito mark my word, lalong-lalo na ng partner mo na binabaliwala ka lang. Pero kung okay naman kayo, utol, syempre, bakit mo pa gagawin ng lahat-lahat ng ito? Pero kung pinapakita niya na parang wala kang halaga sa kanya, yes, this is the right time na kailangan mong gawin ito sa kanya. Magbigay ka ng space, ng limit, at saka boundaries. Like I said kanina, huwag mong masyadong i-feed lahat-lahat sa kanya. Magpaka-mysterious ka, utol. Bigyan mo talaga ng limitations yung sarili mo sa kanya. Okay? So yun. And then ito, yung panghuli natin is own happiness. Gumawa ka or mag-create ka ng sarili mong kaligayahan. Once kasi na napakita mo ito, dahil yung strategy na ito, utol, ay very powerful din. Once kasi na makikita ng partner mo na matuto ka or marunong ka lumigaya kahit mag-isa ka lang, kahit wala siya, ay talagang magkakaroon din siya ng insecurities. Na uy, ano kaya yung meron sa kanya? Grabe, ang taas talaga ng level ng kanyang confidence. Confident na confident siya sa sarili niya. Maligaya pa siya. Lalong-lalo na ito kapag nagkaroon siya ng third party or other woman, and then ikaw mismo na babae is parang wala lang sa'yo, na parang hindi ka naaapektuhan or hindi mo pinapakita sa kanya na naaapektuhan ka na. Yes, utol, kailangan talaga ay marunong kang mag-control sa iyong sarili. So once na ito yung makikita niya, ay talagang magkakaroon siya ng curiosity sa'yo. Uy, ang taas talaga ng level ng confidence ng babaeng ito. So, dito pa hantong na siya ay maging submissive. Until na magmamakaawa siya sa'yo. Kasi wala siyang kaalam-alam kung ano yung meron sa isipan mo, kung ano yung mga plano mo. Yes. Ito mga utol, na once kasi na magawa nyo po ito lahat-lahat, no, which is yung goal natin dito, ay wag mo masyadong i-feed lahat-lahat talaga sa kanya. So once na magawa mo ito, utol, trust me, pagkakadarapaan ka ng lahat ng lalaki, lalong-lalo na ng partner mo. Masarap sa damdamin yan, utol, na pinaghahabol ka ng lalaki, na siya pa mismo ay nagmamakaawa sa'yo. Yes. Okay? So yun lang po mga utulasan, na nakatulong talaga yung video na ito. And then syempre, yes po, may TikTok account na tayo Puntahan nyo po sa mga mahilig mag-TikTok dyan, na wala nang oras sa pag-YouTube. Yes po, may TikTok account na rin tayo, na marami rin kayong matututunan doon about sa mga relationship advice, at saka yung mga motivational quotes na rin. Yes, nandoon lang din po, utol. So huwag nyo po kalimutan na i-follow na rin. Okay? So yun po mga utol, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lang at para wala kang masabi, kaya nga hindi